Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo na ba to? May mga araw na gigising ka, kumpleto naman tulog mo, wala ka namang sakit, wala ka ring malaking problema na maipoint, pero parang may kulang. Parang may bigat sa dibdib mo na hindi mo maipaliwanag. Parang gusto mo lang humiga buong araw, tumingin sa kisame at magtanong sa sarili mo, okay pa ba ako? Kung naramdaman mo yan kahit isang beses, hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na sa edad na medyo marami ng pinagdaanan, yung tipong hindi na tayo baguhan sa sakit, sa disappointments, sa responsibilities. Doon mas madalas pumapasok yung ganitong pakiramdam. Hindi siya dramatic na lungkot, hindi rin siya obvious na problema, tahimik lang siya, pero ramdam mo. At alam mo kung ano yung tricky? Minsan, hindi mo alam kung saan siya nanggagaling. Hindi mo alam kung pagod ka lang ba, nasaktan ka ba, o naipon lang lahat ng hindi mo nailabas. Kaya kung narito ka ngayon at pakiramdam mo hindi ka okay, pakinggan mo to. Hindi kita pipilitin maging masaya agad. Hindi kita sasabihan ng kaya mo yan ng walang dahilan. Gusto lang kitang samahan sandali. Parang kausap mo lang sa tabi habang umiinom ng kape, tahimik pero may sense. Sa usapan natin ngayon, pag-uusapan natin yung mga bagay na madalas nating hindi napapansin kapag hindi tayo okay. Yung mga simpleng truth na minsan kailangan lang ipaalala. Hindi para ayusin ka agad, kundi para maintindihan mo sarili mo ng konti. Alam mo, unang bagay na gusto kong sabihin sa'yo, hindi lahat ng hindi okay kailangan mong ayusin agad. Sanay kasi tayo na kapag may mali, kailangan may solusyon agad. Kapag may nararamdaman kang mabigat, parang instinct natin na i-fix. Maghanap ng distraction, manood ng kung ano-ano, kumain, mag-scroll, makipag-usap kahit hindi naman natin feel. Pero minsan, ang totoo, hindi mo kailangan ayusin agad. Kailangan mo lang damhin. Oo, medyo kakaiba pakinggan. Kasi sino ba naman ang gustong damhin ang hindi okay? Di ba? Pero isipin mo to, kapag may sugat ka, hindi mo naman siya basta tinatakpan agad nang hindi nililinis. Hinahayaan mong makita mo muna kung gaano kalalim, saka mo aalagaan. Ganon din sa nararamdaman mo. Kung tatakbuhan mo siya palagi, hindi siya mawawala. Mag-iiba lang siya ng anyo. Minsan lalabas siya bilang irita ka sa maliliit na bagay. Minsan magiging pagod na hindi nawawala kahit pahinga ka. Minsan magiging pakiramdam na parang wala kang gana sa kahit ano. Kaya kung hindi ka okay ngayon, subukan mong umupo sandali. Kahit 5 minutes lang, walang phone, walang distractions. Tanungin mo sarili mo, ano ba talaga nararamdaman ko? Hindi kailangan perfect ang sagot. Kahit hindi ko alam, okay na yon. Ang importante, kinikilala mo na may nararamdaman ka. Hindi ka mahina dahil doon, hindi ka nagiging pabigat dahil hindi ka okay. Tao ka lang. At normal yan. Ngayon may isa pang bagay na gusto kong i-share sa'yo. Minsan ang dahilan kung bakit hindi tayo okay. Hindi dahil sa isang malaking problema, kundi dahil sa mga maliliit na bagay na pinabayaan nating maipon. Yung mga simpleng pagod na hindi natin pinansin. Yung mga okay lang ako, kahit hindi naman. Yung mga pagkakataon na pinili nating manahimik kaysa magsabi ng totoo nating nararamdaman. Alam mo yung parang tubig na tumutulo. Isa-isa lang siya, hindi mo papansinin. Pero pag pinabayaan mo ng matagal, mapupuno at mapupuno hanggang sa bigla ka na lang mapagod kahit wala namang obvious na dahilan. Ganon din tayo. Hindi tayo robot. Hindi tayo unlimited ang energy. Kahit gaano ka katatag, may limit ka rin. Kaya kung nararamdaman mong hindi ka okay, baka hindi mo kailangan ng malaking pagbabago agad. Baka kailangan mo lang mag-check-in sa sarili mo. Kumusta ka ba talaga lately? Hindi yung sagot na sinasabi mo sa ibang tao. Yung totoong sagot. Kasi minsan tayo rin mismo ang hindi nakikinig sa sarili natin. Busy tayo sa pag-aalaga ng iba, sa pag-intindi sa ibang tao, sa pag-fulfill ng responsibilities. Pero kapag sarili na natin, parang laging mamaya na. Pero ang problema, kapag lagi mong sinasabi na mamaya na, darating yung araw na hindi ka na talaga okay. At hindi mo na alam kung saan magsisimula. Kaya ngayon pa lang, kahit simple lang, pakinggan mo na sarili mo. At eto pa, importante to, hindi lahat ng araw mo kailangan productive para masabing okay ka. Ang dami kasing pressure ngayon, di ba? Parang kailangan lagi kang may ginagawa, may progress, may achievement. Kapag wala, parang feeling mo wala kang silbi. Parang kulang ka. Pero totoo lang, may mga araw talaga na ang pinaka-productive na magagawa mo ay magpahinga, huminga,
mag-survive. Hindi ka tamad dahil pagod ka. Hindi ka walang kwenta dahil wala kang energy ngayon. Baka ubos ka lang. At kapag ubos ka, hindi mo kailangan pilitin palalo. Isipin mo na lang parang cellphone. Kahit gaano pa kaganda yan, kahit gaano pa kamahal, kapag low bat na, kailangan i-charge. Hindi mo siya pwedeng pilitin gamitin ng gamitin kasi lalo lang siyang masisira. Ganun ka rin, hindi ka exempted sa pahinga. Kaya kung ngayon, pakiramdam mo wala kang gana, wala kang energy, parang gusto mo lang mag-slow down, baka yun talaga ang kailangan mo. Hindi ka nahuhuli, hindi ka napag-iiwanan. Nasa phase ka lang na kailangan mong alagaan sarili mo. At habang iniisip mo yan, may isa pang tanong na gusto kong itanong sa'yo. Kailan ka huling naging mabait sa sarili mo? Hindi yung pagiging mabait sa ibang tao ha. Sanay na tayo doon. Pero sa sarili mo, kailan mo huling sinabihan ang sarili mo na okay lang kung hindi ka okay? Kasi kadalasan, tayo pa ang pinakamahigpit na judge ng sarili natin. Kapag nagkamali tayo, grabe tayo makapuna. Kapag hindi tayo okay, pinipilit natin na dapat okay ka lang. Pero paano kung baliktarin mo? Paano kung tratuhin mo sarili mo tulad ng pagtrato mo sa taong mahal mo? Kung may kaibigan ka na lalapit sa'yo at sasabihin na hindi siya okay, sasabihin mo ba sa kanya na arte mo lang yan? O sasabihin mo, sige lang, nandito lang ako, take your time. Malaki ang chance na mas mabait ka sa iba kaysa sa sarili mo. Kaya ngayon, subukan mo lang, kahit ngayon lang. Sabihin mo sa sarili mo, kahit sa isip mo lang, okay lang kung hindi ako okay. Hindi nito aayusin lahat agad. Pero malaking bagay na yan. Kasi sa wakas, hindi mo na kinokontra sarili mo. Pinapayagan mo na siyang maramdaman kung ano talaga ang totoo. Ano doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Hindi sa pagpilit maging okay, kundi sa pagtanggap na may mga araw talagang hindi ka okay. At alam mo, habang unti-unti mong tinatanggap na hindi ka okay, may isa pang bagay na madalas nating hindi napapansin. Minsan, ang nagpapabigat lalo sa atin, hindi lang yung nararamdaman natin, kundi yung mga bagay na patuloy nating hinahawakan, kahit alam naman nating dapat na nating bitawan. Gets mo yon? Yung mga lumang kwento sa utak mo na paulit-ulit mong binabalikan. Yung mga dapat ganito nangyari, sana hindi ko ginawa yon. O kaya, bakit niya ginawa sa akin yon? Kahit tapos na, kahit wala ka ng kontrol, dala-dala mo pa rin araw-araw. Parang may bit-bit kang bag na puno ng bato. Hindi mo naman kailangan, pero dahil nasanay ka, hindi mo na napapansin na pabigat na pala siya. Minsan hindi ka okay, hindi dahil may bagong problema, kundi dahil hindi mo pa rin nabibitawan yung luma. At hindi kita sasabihan ng bitawan mo na lang, kasi alam kong hindi ganun kadali yon. Hindi siya switch na pwede mong i-off anytime. Pero ang pwede mong gawin, maging aware ka. Kapag napansin mong bumabalik ka na naman sa mga lumang sakit, tanungin mo sarili mo, may magagawa pa ba ako dito? Kung wala na, baka hindi na siya problema na kailangan mong solusyonan. Alaala na lang siya na kailangan mong tanggapin. May difference yon. Kasi kapag problema, kailangan mo ng aksyon. Pero kapag alaala na lang, kailangan mo ng pag-unawa sa sarili mo. Unti-unti mong turuan sarili mo na hindi lahat ng iniisip mo kailangan mong paniwalaan. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong sundin. Minsan, kailangan mo lang silang pakinggan, tapos hayaan mo silang dumaan. Parang ulap, hindi mo naman kayang kontrolin kung kailan sila darating, pero hindi rin sila permanenteng nandyan. Dadaan at dadaan din sila. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mo rin na minsan kaya hindi ka okay kasi sobrang dami mong inaasahan sa sarili mo. Yung tipong dapat strong ka palagi, dapat kaya mo lahat, dapat hindi ka napapagod, dapat hindi ka nagkakamali. Grabe no? Parang hindi ka na tao, parang robot na. Pero totoo lang, hindi mo kailangan maging strong palagi. May mga araw na okay lang maging mahina, may mga araw na okay lang umamin na hindi ko kaya ngayon. Hindi ibig sabihin nun natalo ka na. Hindi ibig sabihin nun na wala kang kwenta. Ibig sabihin lang, totoo ka. At ang pagiging totoo sa sarili mo, hindi kahinaan yan. Lakas yan na hindi kayang ipakita ng lahat. Kasi mas madaling magpanggap na okay kaysa umamin na hindi. Mas madaling ngumiti kaysa magsabi ng pagod na ako. Mas madaling magpanggap na kaya mo kaysa humingi ng tulong. Pero alam mo kung saan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Doon sa moment na huminto ka sa pagpapanggap. Yung moment na sinabi mo sa sarili mo, hindi ko na kayang lokohin sarili ko. Doon nagsisimula ang clarity. Doon mo mas nakikilala kung ano ba talaga ang kailangan mo. And minsan ang kailangan mo, hindi solusyon sa problema,
kundi pahinga mula sa pag-iisip. Subukan mo to minsan. Lumabas ka, kahit saglit lang. Maglakad ka. Hindi kailangan malayo, kahit sa labas lang ng bahay. Tumingin ka sa paligid mo. Sa mga tao, sa langit, sa mga simpleng bagay na madalas hindi mo napapansin. Hindi nito agad aayusin lahat. Pero kahit papaano, mabibigyan ka nito ng konting space sa utak mo. Kasi kung lagi kang nasa loob ng sarili mong isip, lalo kang malulunod sa thoughts mo. Kailangan mo rin lumabas paminsan-minsan. Hindi para tumakas, kundi para makahinga. At habang humihinga ka, gusto kong tandaan mo to. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na to. Maraming tao ang dumadaan sa ganito kahit hindi nila pinapakita. Yung iba, ang saya tignan sa labas pero pag mag-isa na, dun lumalabas lahat. Kaya huwag mong i-compare ang loob mo sa labas ng ibang tao. Hindi fair yun sa sarili mo. Hindi mo alam ang laban nila at hindi rin nila alam ang laban mo. Kaya kung pakiramdam mo nahuhuli ka o parang ikaw lang ang hindi okay, hindi totoo yun. Magkakaiba lang kayo ng pinagdadaanan. At ito pa, minsan kaya hindi ka okay kasi hindi ka na-aligned sa kung ano talaga ang gusto mo. Yung ginagawa mo araw-araw, hindi na siya tugma sa kung sino ka ngayon. Siguro dati okay siya, dati masaya ka pa. Pero ngayon parang napipilitan ka na lang. At ang hirap nun. Yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo ma-explain kung ano. Pero deep inside, alam mo, minsan kailangan mo lang maging honest sa sarili mo. Tanungin mo, ito ba talaga ang gusto ko? O ginagawa ko lang to kasi nasanay na ako? O kasi ito ang inaasahan sa akin? Hindi mo kailangan sagutin agad. Hindi mo kailangan baguhin agad ang buhay mo. Pero malaking bagay na kinikilala mo na may part sa'yo na gusto ng ibang direction. Kasi kung hindi mo yan papansinin, mananatili kang stuck. Kahit anong gawin mong pag-aayos sa labas, kung sa loob mo may hindi ka na masaya, babalik at babalik pa rin yung pakiramdam na hindi ka okay. At habang iniisip mo yan, gusto kong ibalik ka sa isang simpleng bagay, huminga ka. Ganun ka simple. Huminga ka ng malalim, dahan-dahan, ramdamin mo lang. Minsan, sobrang busy ng utak natin, nakakalimutan na natin huminga ng maayos. Pero kapag huminto ka sandali at bumalik ka sa paghinga mo, parang may konting reset na nangyayari. Hindi man niya burahin lahat ng iniisip mo, pero binibigyan ka niya ng konting space para hindi ka ma-overwhelm. At doon, unti-unti mong mararamdaman na kahit hindi ka okay ngayon, hindi ibig sabihin na ganito ka na habang buhay. Temporary lang to, phase lang to. Hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo na ayusin lahat agad. Ang kailangan mo lang, isang hakbang, kahit maliit. Kahit ang hakbang mo lang ngayon ay umamin sa sarili mo na hindi ako okay. Malaking bagay na yan. Kasi hindi lahat kayang gawin yan. At habang nandito ka sa ganitong phase, gusto kong malaman mo, hindi ka nasisira, hindi ka nawawala. Nagpo-process ka lang. Parang ulan lang yan. Hindi siya permanente. Pero habang nandyan siya, ramdam mo talaga. At okay lang mabasa paminsan-minsan. Kasi pagkatapos ng ulan, may linaw na dumarating. At habang unti-unti mong nararamdaman yung linaw na yon, kahit pa konti lang, may isang bagay pa na gusto kong marinig mo ng malinaw. Hindi ka broken. Oo, maaring pakiramdam mo may mali sa'yo. Parang bakit ang dali para sa iba maging okay, pero ikaw hirap na hirap. Parang bakit sila tuloy-tuloy lang samantalang ikaw parang napapahinto ka. Pero hindi ibig sabihin nun may sira ka. Hindi ibig sabihin nun may kulang sa'yo bilang tao. Minsan kasi, nasanay tayo na kapag hindi tayo okay, automatic iniisip natin na may mali sa atin. Pero paano kung ang totoo, pagod ka lang talaga? O kaya, masyado kang matagal na naging matatag para sa lahat, kaya ngayon, ikaw naman ang nangangailangan ng pahinga. Alam mo yung kandila? Kapag ginagamit mo siya para magbigay liwanag sa iba, unti-unti siyang nauubos. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ginagawa niya ang purpose niya. Ganun ka rin. Baka ka kaya kapagod kasi ang dami mong binigay. Oras, effort, pagmamahal, pag-intindi. At ngayon, ikaw naman ang ubos. At okay lang yon. Hindi ka masamang tao dahil napagod ka. Hindi ka selfish dahil gusto mong unahin sarili mo kahit saglit. Sa totoo lang, kailangan mo yon. Kasi kung patuloy mong ibibigay ang sarili mo nang wala kang iniiwan para sa sarili mo, darating talaga yung point na hindi ka na okay. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Kaya simula ngayon, kahit pa unti-unti lang, subukan mong ibalik sa sarili mo ang atensyon na matagal mo nang binigay sa iba. Hindi mo kailangan gumawa ng grand gesture. Hindi mo kailangan baguhin buong buhay mo overnight. Pwede kang magsimula sa maliit. Yung tipong kapag pagod ka, papayagan mo sarili mong magpahinga ng walang guilt.
Kapag may nararamdaman ka, hindi mo na siya i-invalidate. Kapag may hindi ka gusto, matututo kang magsabi ng hindi kahit mahirap. Kasi bawat maliit na desisyon na pinipili mong pakinggan ang sarili mo, unti-unti kang bumabalik sa sarili mo. At doon marirealize mo na hindi mo pala kailangang hanapin sa ibang tao ang okay na pakiramdam. Nandyan lang siya sa loob mo. Natabunan lang ng pagod, ng expectations, ng mga bagay na hindi mo naman talaga kontrolado. At habang inaabot mo ulit yung sarili mo, may isa pang mahalagang bagay na gusto kong iwan sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isa sa lahat. Alam ko minsan sanay ka na. Sanay kang ikaw ang nag-aalaga. Ikaw ang nagsosolve. Ikaw ang matatag. Kaya kapag ikaw na ang hindi okay, parang hindi mo alam kung kanino lalapit. Pero hindi ibig sabihin nun wala kang pwedeng lapitan. Minsan, isang simpleng usapan lang sa taong pinagkakatiwalaan mo, malaking bagay na. Hindi kailangan perfect ang sasabihin mo. Hindi kailangan malinaw lahat. Kahit hindi ako okay lang, sapat na yon. At kung wala ka mang makausap ngayon, tandaan mo, hindi ibig sabihin nun wala nang makakaintindi sa'yo. Baka hindi mo pa lang sila nahahanap. O baka hindi mo pa binibigyan ang sarili mo ng chance na mag-open. Pero darating yon. Basta huwag mong isara ang sarili mo ng tuluyan. At habang tinatanggap mo lahat ng to, gusto kong ipaalala sa'yo na hindi linear ang paghilom. May mga araw na okay ka, tapos biglang babalik ulit yung bigat. May mga araw na akala mo okay ka na, tapos may isang maliit na bagay lang, babagsak ka ulit. At okay lang yon. Hindi ibig sabihin nun wala kang progress. Hindi ibig sabihin nun back to zero ka. Parte yun ng proseso. Parang paglalakad lang. Minsan tuloy-tuloy ka, minsan madadapa ka. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ka na umuusad. Basta bumabangon ka pa rin kahit mabagal, umaandar ka pa rin. Kaya huwag mong i-pressure ang sarili mo na maging okay agad. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na mag-heal sa timeline ng ibang tao. Iba-iba tayo ng pacing, iba-iba tayo ng kwento. Ang importante, hindi ka tumitigil. Kahit maliit lang ang hakbang mo ngayon, mahalaga pa rin yan. At kung umabot ka sa point na pagod ka na talaga, hindi mo na alam ang gagawin, gusto ko lang natandaan mo to. Hindi mo kailangang ayusin lahat ngayon. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong ngayon. Hindi mo kailangang maging okay agad. Ang kailangan mo lang, manatili. Manatili ka sa sarili mo, manatili ka sa buhay mo, manatili ka kahit mahirap. Kasi minsan, yun na ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin. Hindi ang magpanggap na okay, kundi ang magpatuloy kahit hindi ka okay. At habang nagpapatuloy ka, unti-unti mong makikita na may mga bagay pa rin na worth it. Yung simpleng tawa mo kahit saglit lang, yung tahimik na moment na wala kang iniisip, yung pakiramdam na kahit papaano, nakasurvive ka na naman sa isang araw. Maliit lang sila pero totoo sila. At minsan doon nagsisimula ulit ang pagbuo ng sarili mo. Hindi sa isang malaking pagbabago, kundi sa maliliit na bagay na unti-unting bumabalik. Kaya kung narito ka ngayon at pinapakinggan mo to, proud ako sa'yo. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil okay ka, kundi dahil nandito ka pa rin. At bago kita iwan, gusto kong iwan sa'yo tong simpleng paalala. Kung hindi ka okay ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka na magiging okay. Kung nahihirapan ka ngayon, hindi ibig sabihin na dito na magtatapos ang kwento mo. At kung pakiramdam mo mag-isa ka, tandaan mo, may mga taong makakaintindi sa'yo. At isa na ako doon, kahit sa sandaling tulang. Kung may naramdaman kang kahit konting gaan habang pinapakinggan mo to, pwede mong i-share sa iba na baka kailangan din makarinig nito. I-like mo na rin tong video kung nakarelate ka at mag-subscribe ka para sa mas marami pang ganitong usapan na parang kaibigan lang ang kausap mo. At kung gusto mo, pwede mong i-comment, hindi ako okay, pero lalaban pa rin ako. Kasi minsan, sapat na yon. Sapat na yung desisyon na hindi ka susuko. Dahan-dahan lang, isang araw sa isang pagkakataon. At tandaan mo, kahit hindi ka okay ngayon, hindi ka nag-iisa. At hindi pa tapos ang kwento mo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.